sa ating mga kapatid na pari na kaisa sa pagdiriwang ng banal na misang ito sa pangunguna po ng ating rektor ng dambanang ito na Lolo Uwing, Father Egay. Kasama po ang kanyang katulong na pari, Father Raprap, sa lahat po ng naglilingkod sa dambana ng Panginoon. Kayong lahat na mahal ng Panginoong Diyos, isa pong mapagpala at magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. Una po ay ang aking paumanhin dahil hindi ko pa ho batid ang ibig sabihin ng magbiyahe mula San Pablo papunta dito sa inyo. Kaya medyo hindi ko pa kabisado kung gaano kahaba ang biyahe. Naabot po kami ng 2 oras at kalahati. Kaya medyo nahuli, pasensya na kayo. Ikalwa po ay di ang aking pagbati sa inyong lahat ng mga deboto at sa dambanang ito sa 2 dahilan. Ang una, anibersaryo ng ating dedikasyon bilang dambana. Ikalwa, pagiging diocesan shrine. So lahat ito ay pagdiriwang natin at pagpapasalamat sa Diyos. At tama-tama, alam niyo mga kapatid, unang linggo naman ng Adbyento. Kaya hindi ko alam, pero magandang may maalala tayo na siya namang tunay na ipinapaalala sa ating lahat ni Lolo Uwing, sa totoo lang. Ano kaya yon? Tingnan ninyo katabi nyo. Yan. Tapos, sabihan nyo ang katabi nyo, may araw ka din. At kung ayaw ninyong sabihin nyo may araw ka din, sabihin nyo na lang, darating din ang araw mo. Yan. Alam niyo mga kapatid, maaaring ang tingin ng iba ay masama yung mga salitang iyon. Pero pwedeng positibo at negatibo yan. Kasi katulad na lamang po ng mga kasama kong seminarista ay nandun sa bahaging likod. Yung po ay mga graduate na ng theology. At sila'y kandidato na sa ordinasyon sa pagkadiakono. Naghihintay din sila nung araw. Pwede nyo silang sabihan, darating din brother ang araw mo. At yun ay ikatutuwa nila. Bakit? Kasi kanilang hinahangad. Ang alin? Yung araw na sila'y maordinahang diakono. At sa kanyang panahon bilang pari. Kalimitang pagrararinig natin yung salitang darating din ang araw mo, para bagang may banta. Samantalang, pwede din ang ibig sabihin ay ito'y araw ng biyaya. Diba? Kaya nga napakahalaga ng panahon ng Adbyento at ngayong unang linggo. Bakit? Ipinapaalala din sa atin, hindi darating ang araw natin. Darating ang araw ng Diyos. At hindi nga ba yun ang paalala sa atin ng imaheng ito ng ating Panginoong Hesus na kahimlay? Alam niya, simulat sa Paul, alin? Ang kalooban ng Ama na siya'y mag-aalay ng kanyang buhay. Para kanino? Para sa ating lahat. Bakit? Para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ganoong kauna ang pagtingin ni Jesus sa araw ng kanyang paghimlay. At mula pa sa araw ng kanyang pagsilang, naroon na yung kaloobang yun ng Ama. Isipin niyo mabuti ito. Alam ni Jesus, darating din ang araw niya. Pero, ang mga salitang ito ay buong pagtitiwala niya sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya nga mga kapatid, magandang mabalikan din natin ito sa ating mga buhay. Para sa atin, ano bang ibig sabihin darating din ang araw mo? May halo bang takot o may halong kapayapaan? Sa aking karanasan, kapag ang tao ay hindi handa, puno ng takot. Pero kapag ang tao ay handa, mapayapa. Kaya nga, maganda na ipaalala sa atin ito ng Diyos. Sapagat ang ganda nung sinabi ng pagbasa, kasi baka kayo'y abala.
Saan? Sa mga bagay ng mundong ito. Kaya nga't minsan nakakatuwa kapag kayo naghahanap ng oras sa gitna ng inyong pagiging abala na pumunta rito sa dambanang ito. Manalangin. Alalahanin ang Diyos na siya namang atin ding babalikan at patutunguhan. Naalala ko po ang isang kwento. Ito'y pagtatagpo ng isang may edad na at isang medyo bata pa. Magandang magtagpo yan eh. Yung isa'y punong-puno ng pag-asa, buhay. Yung isa na may punong-puno ng karunungan at karanasan. Ay yung bata, nag-aaral, may mga libro. Nakaupo sa isang lamesa doon, nagbabasa. Yung matanda, siguro dahil retired na, walang magawa sa buhay, ay di, usyoso. Nilapitan yung bata at sabi, "Uy, anong ginagawa mo?" Sabi ng bata, "Ay, ako po'y nag-aaral at kasi kami po'y may exams." Ang tanong ng matanda, "Ikaw ay nag-aaral. Pagkatapos noon, Nasagot ng bata, buong galang, "Pagkatapos po noon sana ako'y makapasa. At kapag ako po'y nakapasa, tatay, sana po ako'y makagraduate." Ang sabi ng matanda doon sa bata, "Ikaw ay gagraduate. Pagkatapos noon, Sabi na naman ng bata, buong galang, pag ako po'y nakagraduate, tatay, sana makatagpo ako ng magandang trabaho." Tuloy yung matanda, seryoso, pero malumanay. Ang sabi ng matanda, maghahanap ka ng magandang trabaho. Pagkatapos noon, medyo naiinip na yung binata, gusto nang magbalik sa pag-aaral. Sabi, pag ako may magandang trabaho na, pakakasalan ko na po yung girlfriend ko, magtataguyod na kami ng sariling pamilya namin. Tinignan naman siya ng matanda at sabi ng matanda, pakakasalan mo, magkakaroon ka ng mga anak. Pagkatapos noon, medyo naiinis na yung bata, gusto nang bumalik sa pag-aaral. Sabi, pagkatapos noon, tatay, tatanda akong makulit na katulad nyo. Tumingin yung matanda, hindi naman na-offend. Ang sabi doon sa bata, tatanda kang katulad kong makulit. Pagkatapos noon, sa kagustuhan talagang tuldo ka na nung bata. Ang sabi doon sa matanda, tatay, pagkatapos noon, mamamatay na ako. The end. Tinignan siya nung matanda, ngumiti, at sabi, mamamatay ka na. Pagkatapos noon, Alam niyo mga kapatid, hindi ko alam kung naiisip ninyo yan sa bawat ginagawa natin. Palagay ko, alam niyo, magandang maglagay lagi tayo sa wallet o sa ating cellphone na tuwing bubuksan natin siya, lalabas ang mga salitang pagkatapos niyan, sapagkat ang lahat ng ito, mga kapatid, para saan? At pagkatapos ng lahat ng ito, kung ito ba'y magdadala sa atin sa Diyos o maglalayo sa atin? Kasi anumang ating pagsumikapan sa mundong ito, anumang maibigay nitong ligayang pangsamantala, anumang karangyaan, kasikatan na meron tayo, pagkatapos noon, kung hindi magdadala sa atin sa Kanya, para paano? Yan ang inihahanda ng puso kapag Adbyento. Ang ipaalala sa ating lahat na ang ating ipinaghahanda ay ang pagharap sa Diyos. Amen? Mga kapatid, maraming mangyayari pa sa dambanang ito. Mula sa maliit na kapilya, naging ganitong simbahang punong-puno ng tao. Alam ko na ang inyong hangad ay makapagpagawa na ng tunay na mas malaking shrine
Ang sabi sa akin ni Father Egay ay kasi ang mga 1,200. Wow! Pero ang tanong ko kay Father Egay ay pagkatapos ganun ay ano? Maganda naman ang sagot sa akin eh. Kayo naman. Pagkatapos noon, ang pangahangad niya na ang lahat ng ito'y para lahat kayo, kasama ko, ay higit pang mapalapit sa Kanya, sa ating Diyos. Itong simbahang ito, gagawin lugar ng panalangin. Kumpisalan. Ang lugar na yon, lugar ng pagdiriwang, lugar ng pamamahagi ng kabutihang loob sa kapwang nangangailangan. At banda-banda riyan, kung pagpapalain tayo, maideklara ang dambanang ito ni Lolo Weng bilang dambanang pangbansa ng Banal na Sepulkro. Pumapalakpak kayo, meron tayong kalaban. Meron pang isang dambana ng Santo Sepulcro, ha? Pero, mahalaga ba yon? Hindi. Ang mahalaga, ang lahat ng ito, tayo ay pamlapit sa Diyos. Pagpalain nawa tayong lahat ng pong may kapal at sa tulong ng mahal na Ina Birheng Maria. Gusto nyo yung siguradong mapalapit kay Jesus, lumapit din tayo sa mahal na Ina, sapagkat siya lagi ang hahawak sa ating kamay patungo sa Kanya. Pagpalain tayo ng pong may kapal ngayon at magpasawalang hanggan.